Pinagpala po ba bawat isa sa atin? Ayan, parang hindi tayo pinagpala. Pinagpala po ba bawat isa sa atin? Amen. Dapat malakas na amen, ibigin natin sa Panginoon. Hindi naman natin mo sinasabi, dahil sinabi ko, hindi natin sinasabi dahil sinabi ng mga pastors natin. Sa pa? Tayo ba'y pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Praise God. Bago po tayo mag-start, nilabasahin lang po muna ako. Mukhang medyo mahaba. Pero, ganyan natin ang prayer na. Okay na po tayo. Tayo po'y pumigit tayo nanalangin sa ating Panginoon. Huwag po natin isipin ng mga katabi natin. Alam natin kung magandang kwapo na talaga sila. Pero isipin natin si Lord at ikaw lang. Ay, nanalangin. Minamahal ko si Yahweh pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kaya at habang buhay ko'y sa iyo laging tatawag. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang hindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidihing katakutan. Sa buong kalagayan, si Yahweh ang tinawag ko, at ako ay nasusumamo na iligtas niya ako. Si Yahweh napakabuti, mahal niya ang katuwiran. Diyos siyang nahabagin sa awan ay mayaman. Si Yahweh ay nag-iingat sa walang sumasaklolo. Noong ako'y manganib, niligtas niya ako. Manalig ka o puso ko, kay Yahweh ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, hindi siya nagpapabaya. Ako'y kanyang iniligtas sa buko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at tuha ko'y pinahiran. Sa presensya ni Yahweh, doon ako'y mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalubig. Bagamat ako'y takot, nasasabi kong minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Kaya rin ang aking Diyos, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay tuloy. Ang handog ko sa damdahan ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwing ng magtitipo ng lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay Lord ko ibibigay. Tunay nga itong si Yahweh, malasakit ay malaki. Kung isang taong tapat, kamatayan ay masarap. O Yahweh, dahil ito ako inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, inalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasalamat. Ang handog ko'y panalangin sa iyo o dalaga. Kapag nagkasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibigay. Ang anumang pangako ko sa iyo ay binitawan. Ito pong aking pong binasa, ginawa ko pong prayer action po. Binigyan lang po sa akin sa Lord, like nila, mga Wednesday, binigyan sa akin Wednesday. Natuwa lang po talaga ako kasi talaga pong ang revelations ni Lord, ang word ni Lord laging on time, hindi siya old, no? Lagi siyang Old and New. Kaya may Old and New Testament eh. Pero ang Old and New Testament palagi po yung relevant sa buhay natin. So, lagi po yung timeless kung kapagirin. Lagi po yung generation to generation, talaga po lagi magagamit ang salita ng Panginoon. Pero hindi po yun yung topic natin. No? Prayer po natin yun. Ginawa po natin prayer yun. Bago po tayo mag-start, para sa inyo po, ano ang ibig sabihin na kasalanan? Sin. Kasalanan. Ano po ibig sabihin ng kasalanan para sa inyo? Ayun kasalanan. Meron tayo yung sample na ipapakita. No?
Basahin natin. Ito muna. Isipin mo na inutusan ka ng magulang mo na huwag mong gagalawin, ang 10 piso na nasa butakan na saan gagamitin na yun for emergency. Pero dahil may gusto kang bilhin, you decided na kunin ng pera, ang ibang bilhin ito ng gusto mo. Nakita ka ng kapatid mo pero hindi mo ito alam. Ngayon nang dumating na ang magulang mo para gamitin ng pera, alam mo sa sarili mo na ikaw ang kumuha ng pera. Pero hindi mo na lang ito sinabi dahil takot ka na mapagalitan at mapagod. Natatakot ka at pilit kang nagsisinungaling ng paulit-ulit para mapagtakulan ng mali mo ginawa. Bakit sinabing mali? Paano naging mali? Hindi ka nagpaalala. Again. Sumuray ka. Inuha mo sa kupis mo. Hindi ka magsisinungaling kung wala kang ginawa. Mali. Hindi mo matatawag na sinungaling ng isang tao kung ang ginagawa niya tama. Nakasubukan. Hindi mo masabing mali ang isang bagay kung hindi ito may standard, kung wala isang standard, kung walang pinagbabasayan. Kanina, sinabi dito sa illustration, sinabi ng magulang sa anak, huwag mong gagalawin yung 10 piso. Huwag mong gagalawin. Kasi gagamitin ko yung for emergency. Pero dahil si anak, may gusto din bilhin, wala siyang pera, kinuha na yung pera, pero hindi niya alam na kita sa kanya. Kinuha niya yung pera, ano nangyari? Nag-flash, nagtalo. Nagtalo yung ginawa ng anak sa inuutos ng magulang sa anak. At dapat gawin ng anak ay sundin yung inuutos ng kanyang magulang. Pero dahil ginawa niya yung kabalitaran, ngayon, piling niya, may na siya may pakiramdam na siya, natatakot na siya, gusto niya na magtago, di ba? Ayaw na sabihin yung katotohanan, nasisinungaling na siya. White lie lang naman yun. Pero sinabi ng Bible, walang maliit o malaking kasalanan. Ang kasalanan lahat, nasa same level lang. Pero iba't iba man ang degree yung consequence, pero nasa same level pa rin tayo. Uuwi ang kasalanan sa kamatayan. Uuwi ang kasalanan sa uuwi ang kasalanan sa pagkapalo. Kasi ayaw yung palo ayaw yung pagkalitan, ngayon takot mo kaya. Ayaw mo ba yung nangyari sa buhay natin yung gano'n? Hindi na sa 10 piso. Sa pagkain nila, yan, sa pagkain. Ano po, related tayo dyan. O sa stick o. Kapag stick ka sa inyo, may binibining stick o. Tapos may matitira doon. Which is dapat for pigs. Pero gusto nyo naman sa no? May mga ganong instances, gumagawa tayo ng mga bagay na contrary sa dapat natin gawin. So ano yan, para lang makuha natin isang bagay na to, gagawin natin yung madaling paraan, pero maling paraan. Tandaan po natin, ang maling paraan, palaging madali. Wala pong mali na mahirap. Lahat po ng madali, mali. Yung pala tapos, tayo ngayon sa topic, bakit natin yung inillustrate? Think of it. What does sin have to do with the gospel? Makibukas po tayo sa Romans. Romans 3 verses 23. Sabi po dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sinabi po sa Tagalog, sabi dito, sapagkat lahat ay nagkasala at walang nakatuntong sa pamantayan ng Diyos. Sa kaluwalhati ng Diyos. Paano magkakasala ang isang tao kung walang pamantayan?
Paano magiging isang magnanakaw yung isang lalaki dyan sa kanto kung walang standard, walang pinagkasya yung ginawa niya. Kung walang batas, ano sinasabi. Kung walang utos. Paano mapipiling ng bata kanina na nakumuha niya ng 10 piso, magkakaroon siya ng guilt, ng shame. Iniisip nga, baka paluin ako ni mama, ni papa. Iniisip niya, baka hindi na ako pakainin, baka palayasin na ako dahil sa 10 piso. Ha? Limited po yun, mga kapatid. No? Sabi dito, bago po tayo pumunta sa another slide. All people are sinners, dahil po tayo makasalanan. O pwede tayong gumawa ng mga bagay na ginagawa ng mga tao na sa labas. Kung saan tayo, pero meron tayong tendency na gumawa ng mali. Ng worst pa nga. Worst pa nga sa ginagawa ng iba. Diba yung minsan totoo yung word na pasimba-simba pa, hindi mo nagbabago ba? Totoo po yun. Totoo po yun madalas. Admit, dito po rin ako doon. May mga attitude tayo na hindi natin kaagad-agad nababago. Kasi hindi naman tayo yung nagbabago ng buhay natin. Pero totoo din, on other side, totoo din yung salita na hindi tayo perfecto. Na kahit tayo Kristiyano, may tendency tayo magkamali. May tendency na balikan natin yung pagmumura, balikan natin yung mga bagay na iniwan natin, balikan natin yung mga bagay na kung saan tayo niligtas ng Panginoon. Pero sa oras na tayo ay hinarap ng Panginoon, hindi niya tayo i-judge, gagawin ng Panginoon, didisiplinahin tayo. Sabi sa Hebreo, wala pa slide. Sabi sa Hebreo, lahat ng kanya mga anak ay kanyang dinidisiplina. Pero hindi kanya ang ginagawa, mayroong judgment. Merong tinatawag na temporary judgment para din sa mga outside sa family ng Diyos. Pero tayo nasa within the family of God, tayo ay pinapalo para matito, para madisiplina. Nayatan ni Lord, araw nila yung bagay na gusto natin, pero sige, hanggang sa dumating ka sa punto na nalaman mo, bakit feeling na low sa'yo, bakit mo yung ginawa? Sige, magpakasasa ka naman. Hanggang sa confrontahin ka na ng Panginoon, kaharapin ka na ng Lord. Ngayon, anong natamasa mo sa ginawa mo? Sananin natin, anong natamasa mo sa ginawa mo? Kung pinapabili kita ng tawag, bumili ka ng mantika. Medyo lutang pa ako ng time. So na lang po, kasi nung bata po ako, matanda po ako ngayon. Nung time po na nasa edad 7 or 8 po yata ako. Or 9, 10. Nasa moment po talaga ako na text pa yan, textbook. Kaya, gustong para doon. Ano po yun, nilapita tayo sa drama, nilapita, pastor, alam na yan. Talagang kahit dito po sa pulpito, nagpapasay po ako. Nakakagsalita ako yan. Alam mo, nagpipiling yan. Para ko si Lucas ng tayo. Pero mas mabulit pa kay Lucas. Mga nakakanta, ginagawa ko yung dito na dyan sa ginagawa ng dyan. Nakakasi mo ba naman na ganyan mga mga na yan? Pero huwag na po natin balikan. Ano ka na po ba? One time, pumunta po kami sa palengke. New Year naman. Siyempre, kapag New Year, nakakatawa. Pag New Year, maghahanda. Ganun Pilipinas naghahanda. Di ba kahit utang-utang na, maghahanda ka din. Siyempre, para lang may celebrate. Kasi ang punto ng mga paghahanda, kahit utang ka, punto doon na inaakos natin. Punto doon makapagsalo-salo tayo. Hindi natin kailangan maging stable para lang maging masaya. Yun ang ginagawa talaga ng mga magulang natin. Talagang mahal na mahal tayo ng magulang natin. Kaya cherish yung mga magulang nyo kasi kahit utang-utang na yun sila, talagang mahal na mahal kayo ng mga yan. Isa-sacrifice na yung dignity nila
alang-alang sa kanilang mga anak, mga pamilya, mga relatives, mga pinsan. So yun nga, pumunta kami sa palengke. Ngayon na nangyari, may nakita akong magandang laruan. Ang laruan ko talaga yun, balibarilon ko yata yan. Or something. Ngayon napapabili ako kay mama, ayaw na akong bilan. Siyempre, nakakayakay niya ako, nakakalit ako sa kanin niyo, bata pa naman eh. Ayaw ko bilan, ginawa ko, naglumpasi ako sa gitna ng kalsada. Naglumpasi ako sa gitna ng kalsada, ayaw ako nangyag ng lakas ang buwas ko naman. Ngayon sila ako, siyempre, may nahiga na sila ang anak ko eh. Naglumpasi ko kaya, tinutuloy ko bayan ko dito sa kalsada. Ngayon siyempre, nahiga na sila kami kasi ako talaga ako nangyag. Ginawa, sige. Ibilang ito. Ito din na ako. Kapag isang bata may gusto ng isang bagay, talaga pipilitan niya yung sa'yo eh. Na talaga hindi niya yung tatantanan. Hindi kita tatantanan. Pero going back po, ngayon, you don't need to do wrong for you to understand what is right. Hindi mo kailangan gawa ng mali para malaman mo kung anong tama. Dapat ang ginagawa natin bilang isang mga tao, bilang isang mga Kristiyano, bilang isang mga magulang, dapat tinuturo natin kung ano yung tamang gawin, hindi yung galing gawin. Kasi kapag alam natin yung tamang gawin, kapag tinuro natin yung sa mga anak natin, pinasa natin yung sa mga anak natin, alam nila yung mali. Malalaman nila yung mali. O anak, ituloy mo yung mga friends mo ha, yung ikaw ha. Opo mama. Tamang gawin na. Siyempre, yung mga bata nag-sink yung mga words. Yung mga sinasabi ng mga magulang, talagang nag-sink yung sa mind ng mga bata. At ang buwan mas mabilis na puti yung mga bata. Mas madaling hindi makalimot yung bata. Hindi nakakalimot yung mga bata sa totoo lang po. Kapag sinabi mong bibilang na yung Jollibee, talagang makatay na kahit sa linggo pa lang. Kapag nangako ka, kaya huwag mo kayong mga ngako. Huwag po tayo mga bago na sila, I swear to God, huwag na po sa Lord. Huwag po sa Lord. Mali po yun. Huwag po natin yung dami ang Diyos. Huwag kang mga ako, sabi ng Biblia, kapag nangako ka, ang yung pangalan ng Diyos, hindi mo natupad kasalanan ko yun. Kasalanan ko yun. Kapag natin ganyan sa Lord sa trip natin, no? Ngayon, meron po mga facts patungkol sa kasalanan. Mga katotohanan patungkol sa kasalanan. Una, sin does not originate from God. Hindi po nagmula ang kasalanan kay Lord. No? Tanda po natin si Lord ay all good, or righteous, holy, pure, just, matuwid, banal, mabuti. Lahat po ng bagay na magaganda, galing po yun sa Panginoon. Panginoon po yun. Pure po. Yun po yung attributes ng Panginoon. No? Hindi po nagmula ang kasalanan sa Diyos. Pangalawa, sin does not originate from the Bible. Hindi po nagmula, hindi kang isip ng Biblia yung kasalanan. Kasi bago pa po magkaroon ng Biblia, bago pa po tayo magkaroon ng mga MBB, NLP, NASB, NIV, meron po tayong kasalanan. Saan po natin? Nakikita po natin yung manifestations ng kasalanan. Una, pagtatalo ng mga makapit-bahay, di ba? Pagdanakaw ng mga magnanakaw sa ibang bahay. Hindi mo kailangan tuwal yung pagnanakaw ng maling ginagawa niya kasi alam ng maling ginagawa niya. Hindi mo kailangan isaksak sa kanya yung Biblia para malaman yung maling ginagawa niya kasi bago pa nga magkaroon ng Biblia, mali na talaga ginagawa niya. Nung time ko nila Ida, wala pa naman Bible niya. Nung time nila
nila Ezekiel yan, nila King David. Wala pa ng compilation ng Biblia nun. Merong book o Torah na sinasabi na yun yung book of law. Mapunatake na Enoch, kay Abraham. Wala pa na pong Bible nun. Pero alam nila na mali ang isang bagay. We are universally sinful because of our sinful nature, which we inherited from Adam, the first Adam. Sinabi ko yung sa Romans 5, ito pong malaman. Bakit po tayo mayroong sinful nature? Na meron tayong capability to do sin, to commit sin. No? Pwede po natin gamitin yung kamay natin sa pagbate. Pwede natin gamitin yung mga kamao natin sa panapag. Tayo natin pumili. Gagamitin natin sa pagsampal o pag ganun, pagbate, o gagamitin natin yung panapag. Sa mga kagalit natin. Pero huwag naman po gamitin sa panapag. Sin raised from the first Adam up until today. Nakita ko natin yan. Mas lumalala po. Sin are not just disobedience, there are defiance against God's uprightness and holiness. Ang ibig sabihin po ng defiance, ano ba ibig sabihin ng defiance? Kasi narin po ng Webster, na meron to act absolutely opposite sa Panginoon, hindi lang sa Kanya. No? Ang disobedience, hindi pa sunod. Pero ang paggawa ng kasalanan, hindi lang, basta hindi pa sunod. Kundi ito ay pag-act contrary sa Diyos natin. No? Thus, sin leads to spiritual death. Next level. In Hebrew language, sa salita ng mga Hebrew, everywhere, the word sin equates from the word kata. Kata. Ano yung kata? Ibig sabihin ng kata, to miss the point, to miss the mark, to miss the goal, or to fail. Sa Judges ko, pati sa Book of Proverbs, meron kong pinakita. Ano ibig sabihin ng kata? Parang buko. Sabihin na lang. Sabihin na lang. Ngayon, isa akong nakapana. May natatong, may natatong gitna. Natin kita. Kailangan at boost ay dapat para hindi ako makakata. Para hindi ko makata. O para hindi ko mag-miss yung point, yung goal, yung mark. Yun po yung meaning ng kata. Para hindi ko mag-miss yung goal. Kata. Pangalawa, sa Greek language, sabi po ito, ang word kasi may equivalent sa word na hamartia. Hamartia, yan. Pwede po naman makikita. Sabi po ito, magpapalas naman actually. Sabi dito, to miss the mark, to err. Magkamali. Hindi mapunto yung marka. Diba yung point. No, ganun din. Sa inyo naman sila. Kata, hamartia, isa na siya yung sinasabi to miss the mark. For sin to be seen, there has to be guilt existing in the reality of committing the sin. Isang po natin sila, i-read dahil ang sinasabi nila, tatay nga, ginamit dahil sinabi sa Bible. Yun po yung unang illustration. Ang kasalanan din maging kasalanan kung wala din yung naka-impute na guilt pati shame. Yun yung word ng kasalanan. Yun yung word ng kasalanan sa buhay natin. Kaya minsan kapag sinabi siya na, uy, okay ka lang, baka nagalit ako, baka mapwede ka ganyan, makaalam mo na. Kasi tayo, masya na. Siyempre isang side, meron pride, ano sabihin, okay lang.
We will work it out naman. Ano right tayo? So, next day po. If the gospel of Jesus Christ is truly urgent, then what's the point of this message? Kung ang mensahe ng Panginoon ay talagang kailangan na kailangan, anong punto ng gospel? Anong punto ng mabuting balita? Anong punto ng magandang balita na sinasabi sa Biblia? Na sinabi ng mga disipulo noon, ng mga early Christians noon. Anong punto noon? Meron bang koneksyon yung kasalanan sa magandang balita? Meron po. No, meron po. Yun po yung punto din na gospel. Hindi lang po kay Kristo. Kundi pati rin po sa atin, kasalanan. Tandaan po natin, hindi po nagkasala ang Panginoon sa Kristo. Inilagay po natin yung kasalanan natin sa Kanya. Siya po ang umako ng ating kasalanan na dapat tayo ang umako. Pero po tatlong point. Diba, diba? Sige, basahin mo natin. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes in Christ. In Christ. First to the Gentile, wala po. First the Jew, then to the Gentile. Wala po yung Gentile po. Paano natin malalaman ang kapangyarihan ng magandang balita kung hindi natin alam ano yung punto ng magandang balita? Ito po, next slide po. There are three types of consequences that sin covers. Una po, sin broke our communion with the Holy God. In Genesis chapter 2, God forbade, in Genesis chapter 2, sinabi ni Lord kay Adan na huwag mong kakainin yung bunga ng puno na nasa gitna ng garden. At ang bawal ng utos. May utos na po. Pero wala pa yung sinasawag na Ten Commandments. Wala pa yun. Pero nakikita natin significant na sinabi ng Lord, huwag mo kakainin. Huwag mo kakainin. Sinabi po ng Biblia sa Genesis, no? Lahat ng kailangan natin, nandoon na. Lahat ng kailangan natin, naroon na. Kasi nandun yung Diyos eh. Nandun yung lumikha ng lahat ng bagay. Sinabi din ng Lord, lahat ng kakainin, lahat ng kailangan mo, nandito na, lahat ng mga trees, mga plants, ano ba bang gusto mo dyan, sige, gusto mo, maging vegetarian ka pa dyan. Lahat nandun na. Hindi na kailangan natin ng anong bagay. Kasi lahat nandun na. Bakit yung utos ng Lord? Nasabihin kay Adan, huwag kakainin. Yung bunga ng puno na nasa gitna. Yun lang ng mga kasabi na eh. Oo nga no, bakit naglagay sila ng puno sa gitna? Kung alam nyo namang, ano nga yun? Alam nyo namang magkakasala sila dahil. Bakit nilagay ni Lord yung puno sa gitna? Tapos hindi lang na-obedient ni Igan yung kasalanan yung utos niya. Grabe yung punishment. May mga curious natin. Kaya daw mahalaga po, dapat palagi natin naman yung sinasabi ng salita ng Diyos. Di po natin po pwedeng basahin isang chapter ng libro tapos sasabihin natin, ang ganda ng libro na yan, nabasa ko, simula ko isa, ang ganda pero binasa mo lang chapter 1 lang. Ano po tayo nag-judge ako kaya sa conclusion, yung isang knowledge lang natin, gusto lang, itong part lang, hindi natin binasa yung buo. Kaya tayo kapag mayroon mga tisimosa sa atin, mayroon mga nanalangin sa atin, huwag po natin, ganti natin. Mas mahalin pa po natin. Kasi hindi nila alam yung mismong buhay natin. Alam pala ng kilala ka niyan sa nakikita niya. Kaya tatang po natin, the greatest audience will always be God. Will always be the Lord. The greatest witness will always be God.
Alam mo ng tao yung ibang parte ng buhay natin, pero si Lord, alam niya yung buhay natin buo. Buo. Si Lord lang yung kaya i-judge tayo. At reward lang tayo. Pero yung tao, kaya tayo i-judge. Pero hindi natin yung reward lang. Going back to, ang ginawa ng kasalanan, binurok niya yung communion natin. Nahiwalay tayo sa Panginoon. Nung tayo na disobey si Adan sa Panginoon, basahin po natin yung Genesis 2. Genesis 2, verse 1. Sabi nito, Genesis 2 verses 15 yan. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao na makakain mo ang kaninang bungang kahoy sa halamanan. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigyan ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mo kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Alam ng Lord ang naging consequence. Dahil po ba poisonous yung bunga, hindi po. Lahat po ng nilika ng Lord, good. Mabuti. Wala pong nilika ang Lord na dami. O second hand. Wala pong nilika ang Lord na poisonous. O merong venom, no? Wala pong gano'n. Lahat po ng nilika ang Lord mabuti. From the start of creation ng Lord hanggang sa amin. Lahat po, good. Babasahin po sa English, lagi po sa dulo, and it was good. God saw it and it was good. God saw it and it was good. Lahat ng nilika na yun mabuti, kaya kung ikaw kinulos ka sa inyo mo. Ba't mo po yung Bible? Nilika ka ng Lord, one day to live to live. With great care. Huwag mo nang gawin kayo sa inyo sa iba. Alam nila na, tapos ako ang pangit-pangit ko. Wala kang pangit na nilika ang Lord. Lahat po maganda. We have really traits and characteristics. So don't judge yourself. Don't judge the face of its cover. The woman was persuaded. Nung nilikha na ni Lord, si Eva. Alam mo na no? No, ang ginawa ni Lord, bakit niya ito sa sabi niya, nakita namin yung sinabi, nakikita natin. Para makita yung devotion ni Adan sa Lord. Una po yun. Pangalawa, para matay sa obedience ni Adan. Nagiging maganda po ang pagmamahal ng isang tao sa iyo. Nagiging maganda ang pag-ibig ng tao para sa iyo. Kung yun ay natitest. The beauty of love is seen when it is tested. Nagiging maganda po ang pag-ibig kapag nasasalang yung pag-ibig. Hindi mo ba yung basta-basta interview na yung mga tao sa buhay mo? O sige, pasok lang kayo. Hindi ka na kasi yung kuya. Hindi ka na pinibig brothers, pasok na pasok ng mga tao. Isa lang po puso nyo, tandaan po. Hindi po dalawa. Maganda po yan, sana dalawa yun ang puso ko. Ngayon, nagkain na ng Diyos, nakita kasi ni Lord na si Adan ay lonely. Lonely si Adan. Ngayon, natulog si Adan, nilikha ni Lord si Eva sa tabiang. Nasa po ba yung tabiang? Nasa rin. Kaya nga po sinabi, kapag nag-isa, yung nag-isa yung dalawang cover, nagkasal na, isa na sila. Sabi niya sa Genesis 4, nagiging isa ang dalawang mundo. Hindi mo pwede napakasal tapos isa pa niya, dalawa pa niya mundo nyo, hindi mo pwede yun. Nagpakasal kayo,
iiwan mo dapat yung sarili mo ng mundo. Eh, kahit ang mundo. Nagsama na kayo. Hindi ko pwedeng dalawa sa balik. Pagkatalo buhay niya. Laging kaibigan na laging ibagilan dyan. Laging may World War 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaya po lang din po parang advantage, no? Na hindi tayo umabot na mga 400, 600, 700 years old. Kasi bakit kasi sobrang siguro ang dami ng pagkatalo natin sa asawa natin yun. Asabi na nga, anong asawa ko dahil, ikaw nga eh, yung traditional tayo, hindi ako mo eh. Diba, pati ka ba pinakapasin, no? Ikaw nga, ang tayo, 346 years old tayo yan. Inaaway mo pa ako, di mo pa ako binyan ng Bulacan ng Valentine's Day. Baka di ka, naaway mo yan. Ito, hindi ko na ito pero siguro, half, ito. May nabasa po ako. Sabi doon, ang pinakamagaling ng mga archaeologist ay babae. Sino yung talagang halos natin lahat ng facts. Makakita mo yan, yun, tiga na ka na. Ngayon, buo na yung pass mo. Isa din mga malaking pasasalamat sa Lord, no? 70 years old pa lang, 50 years old, 35 years old, dami ng pagkatalo eh. Yan, 100 years old pa kaya. So, ako, lagi mo binabalik yung pass natin. Lagi mo, 100 years old, 600 years old. Tingin na. Pero normal po yun sa mag-asawa. Bilang pong isang anak niya kita ko po yun. Nasa lang ko yan, witness po ako dyan. But the woman was persuaded, she observed that this beauty and the delicious must of its fruit. Sa Eva, dahil siya'y hindi direkta na inutusan ng Panginoon na huwag kakainin ng bunga, which is si Adam yung merong responsibility na sabihin exactly kay Eva na huwag mo itong gagawin, huwag mo itong kakainin. Pero siguro po, doon sa kanya, yun yung negligence na lagay. Kasi kung babasahin ko sa Genesis 3, pagkabasa sa Genesis 3, para ma-picture out po natin, ano yung nangyari, ano yung sinabi ng iba. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng na nalikha ng Panginoon. Sino si Berto yun? Si Satanas po yun. Ipuro po yung Satanas. Berto siya. Tama. Sabi ko, ang ahas ang pinakamagaling ng halika ng Lord. Kasi si Satanas ay pinaka-perfecto ang akin. Kung pinaka-perfecto ang akin ng halika ng Lord. Pasahin niyo po yun. May tawag po sa kanya yan. Ano pong tawag sa kanya? Nasa Bible po yan. Nasa Isaiah 14, mabasa niyo po yan. Ezekiel din, mabasa niyo po yan. Sinusuper po pinakamagandang anghel na nilikha ng Lord. Sinusuper po ay siya yung leader niya ng mga angels, mga instruments. Isinsya po siya. Kung papansin niyo po, ang ganda, siguro sobrang ganda ng talent niya. Siguro ang ganda niya. Hindi ko sinabi babae siya. Wala pong mga genders ko na angels na. Pero yun nga, ang ahas ang pinakapuso, ngayon, isang araw, tinanong nito ang babae. Siguro nakita niya kung dyan sa Eden. Wala pa sila dito. Siguro na dito. Mamasyal na siya. Mamasyal na siya siya. Siyempre, may mga buwan, di ba? Mababae talaga ako naman yun. Hindi lang anong po sa katanay ko. Pero ngayon ko, medyo tatang ko yung mga halaman niya kasi hindi na nag-isip. Sige ka pumunta sa puno. Please, isipin niyo si Lord, huwag mo nakakainin. Sabi na kayo, tuloy ka lang. Magalas na yung aware siguro. Ang aware sa mismong message na sinabi na Lord, mismong command. Pero alam niya na huwag nakawal. Alam niya nakawal. Ano niya nakawal? Ngayon, nakita siya ng ahas, sabi na sa kanya,
pang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng ano ng buong kahoy sa halamanan. Sabi ni Eva, maaari natin kainin ng ano ng bunga sa halamanan. Huwag lang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Tama po yun. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, hindi po yung tama. Meron po nadagdag eh. Huwag yung po yun. Huwag yung po yun. No. Galing po kayo sa... Galing po tayo sa linya ni Adan. Anak po natin. Ngayon, twinisted ni Eva. Dahil siguro lang, hindi niya talaga exactly lang, yung minuto, doon sa part na may ganun na possibility dapat sila doon. Ngayon, wala pa sila doon. Ang ginawa ni Eva, huwag namin ibuhin, sabi ng Lord. Hindi namin kakainin, sabi ng Lord. Kasi kung kanila ay kakain ito, mamatay po kami. Mamatay po kami. Kung sinabi na natin, hindi totoo, iyan, hindi kayo mamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung pakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at manalaman ninyo ang mabuti at masama. Dapat si Satanas, gusto niya din maging Diyos. Ngayon, ang ginawa niya, tinit niya din si Eve. Dapat maging Diyos din kayo. Dapat gawin din yung gusto ko. Dapat i-desire din yung gusto ko. Ganun yung gusto ni Satan. Gusto niya tayo maging Diyos sa sarili natin mga buhay. Gusto niya mangyari na kontrolin natin ang buhay natin. Hindi natin kailangan si Lord, Diyos tayo. You just need to add God to your life. No, hindi po additional si Lord sa buhay natin. Tandaan po natin. Buhay po natin si Lord. Hindi po siya condiments. Hindi po siya additive. Siya po yung mismo package ng buhay natin. Siya po yung buhay natin. Tandaan po natin. Ngayon, alam po natin yung dalawa ng chapters, no? Alam po natin yun. Nagkasala. Kaya ba na dan? Si Adan, tinuloy ko, ay po yan. Hindi na pa tinanong eh. Ano po ito? Ginawa niya, binigyan niya Eva kay Adan. Wala nang tanong-tanong si Adan, pinahin niya din na sarapan siya. Sarapan si Adan. Ang pag-ibig po hindi po puro sarap. And then Stephen 3:24, so the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Pinalayas ang Diyos si Adan. Sa lupa na nilagay sila roon. Then, pinalayas sila roon. Pinalayas sila. After God drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden, cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Pinalize po ng Lord, share of God. Dahil po sa simple, is giving this time. Ang dapat natin hindi po pwede sulat yung bunga. Di ba po nung kinain po nila yun, nasarapan pa nga sila. Pero po, namatay po yung communion nila sa Diyos. Namatay po yung communion nila sa Diyos. Kaya po tayo, di ba kapag mayroong anak, may mga anak, tayo mga anak. Kapag po tayo nakakagawa tayo ng manis sa mga sa gulang natin, natatakot ka na sabihin ito po. Kaya ginawa gaya nila Adan at Eva, nagtago sila kung ano yung mga bagay na panakit. Lord! Hubad po kami! Sabi nila, sino sabi hubad ka? Sino sabi hubad kayo? Next level. Pangalawa, sin seems to strip us of our identity in Christ. Ang kasalanan mo parang kapag nagkasala tayo, ito po yan ha. Ang result po ng kasalanan, kasi po sa makasan natin, no? Kasi yung pag-ibang na, pinin natin, hindi na tayo anak ng Lord. Pinin natin, sobrang dumi natin. Ito po yung magiging po tayo.
Sabihin natin yung identity natin sa Lord na wala na. Yung pagiging isang child of God na wala na. Kasi nagkasala ka, bumanda sa kasalanan natin. Yung po yung ginagawa ng kasalanan, kinokondem ka sa past mo. At kinag-question niya yung identity mo ngayon, di ba? Ngayon, sino ka na sa Lord? Nagkasala ka na. Sino ka ngayon sa Lord? Seeing Christ is not just away from the fact that our identity in Christ can become. Nakapangako po na ang identity natin ay matatagpuan lamang natin kay Kristo. Pero kapag nagkasala tayo, meron pong part ng sa pagkakasala, after yung nakasalanan, ito po din napili natin, Lord, ayoko na po lumapit sa iyo kasi Lord, yung pagkakunin na po, Lord, kasi po, hindi na po malayo na po kasi grace mo, Lord, kasi po, Lord, ano, kasi po, Lord, ang dami na namin kasi. Natatakot na tayo lumapit sa Lord. Sige natin, iaabang doon na tayo ng Lord. Yun yung bunga ng kasalanan. Takot, shame, guilt, pagtatago, yun po yung bunga ng kasalanan. Nagtatago ka, nangalayo ka, pero hindi mo ba nasabi sa Biblia, kilala ka ng Panginoon. Alam niyo lang yung pinaka-worst mo, pero si Lord yung pinaka-mamahal ka. Yung pinaging consequence nila na Adam and Eve, tumapasin pa natin, nagtago sila, lumagin sila sa Lord. Gumawa sila ng mga panakit nila sa mga private parts nila. Kasi nabalas sila ng nakaumpad ka, eh, parang nakaumpad ka, Dan. Pero magtagin tayo kasi. Ngayon, lumagin si Lord, cool of the day. Nasaan ka, Adan? Hinahanap, diba? Hinahanap ng Lord ka, Dan. Doon po si Lord. Hahanapin ka ng Panginoon kahit gaano ka kalayo. Kahit gano'n subukan mo bago masama. Lagi ka hahanapin ng Panginoon. Lagi ka hahanapin ng Lord. Para kang isang tuwa na nawali sa 1990 pa, iwan ni 19 para lang sa nag-isang ikaw, hahanapin ka na. Hahanapin ka na ng Panginoon. So, ito yung work na sin, condemnation. Sabi ko dito, the work of sin in our lives has been the mark of condemnation rather than the work of grace. Through the gospel, or through the mark of correction, discipline. Kinukondem po tayo ng kasalanan. Kinukondem po tayo ng kasalanan. Hindi mo ka na. Nakakala ka na. Hindi po yung ginagawa ng dati. Hindi tayo. Pero sa condemnation, pero tayo ng sinay. Sa palas mo, bukas pa. Honest po. Hebrews 12:1. Since we are surrounded by such a great crowd of witnesses, let us throw off everything that hinders sin that so easily conquers, and let us run with perseverance of the race world out and out of us. Inuwan na po natin ang kasalanan. One time po sa New Testament, kilala niyo po sa Simon Peter. Siya po nakakilala sa Simon Peter. Ako po kilala ko po siya sa Bible. Hindi po kami, tropa. So one time, yung kinapture na si Jesus ng mga Pariseyo, pati ng mga Roman soldiers, siya, agad na sabi ni Peter kay Jesus, Lord, hindi po mangyari yun, hindi po tayo iwan. Dadaan po muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago kami na makuha. Sabi ni Pedro. Pero sabi ni Jesus, Peter, Pedro, ngayong gabi na doon, natagipin ako, at ikakailan mo kung pagkakilo. I-deny mo ka. I-deny mo. Sabi ni Jesus kay Pedro. Ilang beses na natin dinanay si Lord sa buhay natin. Ilang beses na?
countless na po. Hindi mo natin ginawa yung mismo exact na ginawa ni Peter na, hindi mo kilala si Jesus. Pero sa buhay natin, sa actions natin, denial din po yun. Kapag buhay natin, contrary sa pananampalataya na pinoprogress natin, denial po yun ng pananampalataya. Denial po yun ng Panginoon. Dinadali natin siya sa buhay natin. Kapag nasa work ka, sabihin siya ng work mo, Hala, kaya sa mo, Kristiyano ka? Kasi mo, Kristiyano ka, pero bakit kayo nag-rally mo? Nagisalo ka, may hindi ka ng kung ano-ano, tapos may kapag-sabi-sabi sa mga ano. Denial din po yung sa Panginoon. Hindi na po sa word, hindi sa actions po. Ngayon, nung nahuna sa Jesus, sinabi ni Pedro, sabi sa kanya, Dubay ko yung ano yun, dubay ko yung ano. Sabi ni Pedro, hindi ako yun, hindi ko pala yung tao na yan, surveillance na yan. At nahuli ko yun. Ngayon, nung tumilaot yung ano, doon na lang ni Pedro, Lord, I have sinned. Lord, dininayin kita, Lord. Lord, akala ko mapapanindigan ko yung sinabi kong dadaan mo na sila sa ibabaw ng bangkay ko. Ngayon, imbes na lumapit si Peter, kay Lord, to ask for forgiveness, ang nangyari naman si Pedro. Natakot siya. Nahiya siya. Na-shame sa sarili niya. Dahil sa ginawa niya, denial. Nung pag-deny sa Panginoon. Pero later, John chapter 1, mabasa ko naman. Tinanong si Peter. Kaya ko ako. Ulit po yun. Tatlong ulit. Kasi tatlong ulit din na ipinahila ni Pedro si Jesus. Pero tatlong ulit na tinanong ni Jesus si Pedro. Pedro, mano ba ako? Pakainin mo pa. Pedro, mano ba ako? Pakainin mo pa. Wala ba akin ba ako? Pedro, mano ba ako? Yung pangatlong ulit na sabi ni Pedro, Lord, magpahinin ako sa pagmamahal ko. Lord, alam mo na mahal kita, sabi ni Pedro. Kasi sinabi yun ni Jesus, alam kasi ni Jesus ang nangyari kay Peter. Susunod. Kasi alam ni Jesus na si Pedro ay namatay na hindi na gusto. Mamatay si Pedro na hindi na gusto. Si Pedro po ay pinako. Kapalitan. Patiwarin po. Patiwarin po. Sabi ni Pedro, i-movie mo na, i-movie. Talaga kaya. Sabi niya, Lord, this time, hindi ko tayo dinunan. Lord, this time, hindi ko tayo kakainda. Natuto na ako. Natuto na ako. Sinabi niya sa mapapako sa kanya, pwede ba po hindi niyo po ipako ng gaya ng Panginoon ko kasi hindi ko po deserve ipako gaya ng Panginoon ko. Pwede ko bang papaliktad na lang, pati na rin. Kasi hindi ko po deserve yung Panginoon. Hindi ko po deserve si Jesus. Hindi ko po deserve yung pagkapako gaya niya. Palagas na po yun. Pero ang ganda po kasi ng movie na yun. Talagang makikita mo po. Nakikita mo po yung failures ng mga tao. Failures ng mga disciples. No matter how lost we feel, God's grace through the gospel of Jesus Christ assures us we're never truly beyond the reach of grace. Si Pedro, kahit din na inis na yung ulit, kahit nag-fail siya sa ilog, na nakakari na nahulog siya. Pero hindi nagbago yung pagmamahal sa kanya ng Panginoon. Hindi nagbago sa kanya yung pagmamahal ng Lord. Mahal pa rin siya ng Panginoon. Ganun din po tayo. Kahit ilang ulit tayo nagkasara, ilang ulit natin na din yung si Lord, pero kung nalapit tayo sa kanyang seryoso, totoo at sincere, mahal tayo ng Panginoon. Hindi po nagbago yun. At hindi po nagbago yun. Mahal ka ng Lord. Para iliwan sa buhay, hindi mo nangyari. Mahal ka ng Lord. Kaya gusto niya, lumapit ka sa Kanya. Anytime, anywhere, kahit hindi po siba, kahit naliligo ka sa silang, kahit naglalaka ka, kahit nagluluto ka, mahal ka ng Lord. So, yun po yung pangalawang work of sin. Pinokondemn tayo. Nalagas yung identity natin. Parang piling natin yung tinatanggal na yung identity natin sa Lord. Pangatlo po, sin breaks God's heart more than breaks God's law.
Hindi lang po nabubroke yung law ng Lord kapag nagkasala tayo. Kundi yung mismong heart ng Lord yung binubroke natin. For instance, merong masalan sa PJ, ba't sabi niya, example lang natin na. Ngayon sabi ni PJ, hindi na, nagluto ako. Luto siya. Omelette. Omelette. Sarap yan. Ano po yung omelette? Pagdating na merong kamatis, merong masarap po lang, diba po yan? Ngayon naman PJ, pwede bang kulang kumain nito? Sabi ni PJ. Kaya ito na. Kasi din na syempre, ano yun, kahit naman si PJ. Yippee! Sabi niya din, oo naman ha? Oo naman ani. Ano naman natin kakain niya? Siyempre luto na eh. Baka pag yung mga natin sa buhay may ginawa sa ating yung bagay, talaga appreciate natin yun, di ba? Appreciate natin yan. Kahit ka naman ka-simple, kahit ka naman ka kayo magawa din. Mamahalin natin yan. Pero meron isang condition si Kuya Gab, sabi ni BJ, pwede kang igulong kumain, tapos huwag mong papakain yung ibang mga coordinate. Igulong ako, or lang ka. Huwag mong parang bibigay, kasi sige yan eh. Nag-effort ako para sa'yo. Eh, syempre sa atin niya, sobrang bayan, nasa work na siya. Meron siyang mga ka-workmate na piling na nasa class na sa rin. Uy, pintahan na rin, pigil naman! Yan si workmate na natin na lumapit. Pwede bang papigamawa ng ano, omelette mo? Sarap-sarap naman mo. Kaya sabi niya, nagdadalawang isip. Hindi mo pwede magbigay na naman sa... Pero syempre dahil kayo, pero din na dahil na-convince siya na ano yan, ng conscience niya. Ako baka magalit sa akin siguro. Ako baka naman, hindi na ako nito, hindi na ako pasin mo, something. Eh, binigyan na. Dalawang kutsara. Sugo ka na. Pag-uwi, nilagay na, sabi ko niya, naubos mo ba? Ano din ako? Nakatitig pa din si Gani Kadatina. Sabi niya, bakit ka nakatitig sa akin? Sabi ni PJ, naubos mo diba? Wala ka bang napansin? Wala ka bang parang nasabigan mo? Oo, masarap ka na din. Masarap ka. Hindi yung sabi ni PJ. Sabi niya, ano ba yung point mo? Sabi ni PJ, meron kasi yung sising. Eh, sising kasi yung mamili. Hindi, wala ka ba napansin na sising na? Wala ka bang nalalasin? Hindi na nakain na pa yun ng ka-working na. Napasama ko yung bigay na. Huwag kong propose pala si BJ, gano'n yung omili. Kaso nakain yung sising na nasa omili. Kasi huwag. Ganun po, nakakasalanan kapag sa oras na nakasala tayo. Hindi lang po natin nabubulok yung sinabi ng Lord, yung sa pungkot. Hindi lang po natin nabubulok na ang gagawin ko, ang gagawin niya. Kasi more than po yun, more than that. Ang point ng Lord, kapag nagkakasala ka, puso ko, yung sinasaktan mo. Ako yung sinasaktan mo. Ikaw din yung sinasaktan mo. Kasi para yun sa kabutihan mo, para yun sa mabuting mong kondisyon. Para yun sa relationship natin. Ganun. Sabi sa, ito po, Ezekiel 18:13 sabi nito, for I take no pleasure in the death of anyone declares the sovereign Lord depends on you. Ay po na medyo mapahamak tayo. Alam po na medyo hindi natin masusunod kayo niya yung oras niya. Pero ang gusto ng Diyos, tayo nagsisit, talikuran natin yung mga dati natin pamumuhay. Lumapit tayo sa Lord, mag-depend tayo, Lord. I will do this. Lord, I will depend on you. I will abide on you. We should abide on the Lord. Sa 17:39, sabi dito, masaya natin. Second Peter 3 verse 9. Sabi dito,
Ang Panginoon ay hindi napakabaya sa kanya mga pagkaya ng inaakala ng ilan. Sabi, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat kapag sabihin na nais na may mapahamak, hindi ang lahat ay makapag-isip siya at malikod sa kanya. Ang po ng Lord, yung kabutihan natin. Ang nais ng Lord yung kaligtasan natin. Ang kasalanan na nais ng kasalanan, yung mabulok natin hindi lang yun ng Lord. Kundi mabulok natin yung mismong heart ng Lord. Sabi ni David, Lord, purify my heart, consecrate me. Sabi sa Psalms 1, sabi doon, yung mga tao nagdadelight sa law ng Lord ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Para silang mga punong kahoy na nasa bapis. Bapis po ba? A river, may river po, river. River ba? Ay, river. No, lake. Pero wala sila. Okay. Siguro po, hindi po sila nasa estero, para po sila nasa lake. Mga nabunga, yung nayabong. So, siguro dahil 3 verse 11, dahil pwede mo kasal. So, let's pray po. Nasa po tayo, huwag na po yan. Sabi sa James 1:15, then after that was conceived, it gives birth to sin, and sin when it is full grown, gives birth to death. Lagi pong nagre-resulta ang kasalanan sa kamatayan. No matter how big or small sin are. Romans 6:23. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sa Panginoon po. Conclusion po natin Matthew 22 verse 37. Therefore, love your God with all your heart, with all your soul, strength, mind, and love your neighbor as yourself. Ang point po ng Lord from Genesis to Revelation is to love God and to love others as we love ourselves. Yun po yung point ng Lord. Hindi na po para ma-break natin yung law. No, hindi na po yun. Kundi para mag-fulfill natin, mahalin natin yung Diyos. Kapag mahal natin yung Diyos, mahalin din natin yung mga kapwa natin. Kahit alam mo kanyang turing ka sa atin. Ganun po yun, mga kapatid. Yung po yung tatlong consequence ng kasalanan. Una, ano po yung una? It broke the communion. Relationship natin. Pangalawa, it seems to strip us of our identity, guys. Para tinatanggal yung identity natin sa Panginoon. Pangatlo po, binibreak niya yung heart ng Lord. Kaya pagkandaan po natin, kapag mahal na mahal natin ang Panginoon, hindi po tayo mag-a-abide sa kasalanan. Hindi po tayo mag-a-abide sa sin, mga kapatid. Kapag mayroon kang mahal na tao sa buhay mo, hindi mo gagawin yung bagay na ikakasakit mo. Kundi gagawin mo yung mga bagay na ikakasakit mo. Kung mahal po natin yung Lord, gawin po natin yung mga bagay na ikakasakit ng Panginoon. Kasi mahal natin siya. Sarap para mahal ko, Lord. Maraming salamat po sa maraming Panginoon ko po siyang naging sa atin, Lord. Sabi po kasi biguran ko po siyang maparangalan, Panginoon. Ang buhay ko po rin gamitin mo lagi, Panginoon. Wala po siya nakita sa buhay ko, hindi po ako, Panginoon. Lagi niyo po ako humble, Panginoon. Araw-araw, consolate my heart, Lord, purify my heart, Panginoon. Ngayon ko natin napahit po niyo, Panginoon. Hindi agad na kapag ko na narinig ko ngayon sa labig ko din, huwag natin mapagalingin mo kung ano yung mga nararamdaman niyo sa akin, Panginoon. Kaya ikaw ang Diyos na mga paningin salamat. Ikaw ang Diyos sa kanila, Panginoon. Maraming salamat sa salita. Salamat sa spiritual na pagkain, Panginoon. At magamit namin sa mga araw-araw namin buhay, Panginoon. Maraming sa akin lang sa matamis. At pangalaman pa ng Diyos natin masabi niya. Amen.